Ang Black Sea pinagtatalunan ng maraming siglo. Noong 2014, kontrol lamang ng Russia ang 20% ng mga baybayin nito. Ngunit sa pag-angkin ng Crimea at kasalukuyang digmaan sa Ukraine, kanilang pinalalawak ang kanilang impluensya. Dito sa Sevastopol ay matatagpuan ang punong tanggapan ng Russia sa Black Sea Fleet na nagmamay-ari ng mga base sa Sea of Azov at sa Mediterranean. Ngunit kinakailangan nilang tawirin ang dalawang straits na ito para makalabas sa Black Sea at kontrolado ito ng Turkey. Ito ay isang pangunahing pangangailangan para sa Russia na kanilang inaasam na malutas sa loob ng maraming siglo. Ang mga pook na ito ng pagsasara ay mahalagang bahagi ng estratehiya sa militar. Ang sinumang may kontrol ay may kakayahang impluwensyahan kung sino ang pumapasok at lumalabas ng Black Sea. Ngunit ito rin ay isang mahalagang ruta ng kalakalan. Noong 2021, ang ekonomiya ng Russia ay umaasa sa 41% sa langis at gas. Higit sa 1/3 nito ay dumaan sa mga kipot. Ito ang paraan kung paano pinipigilan ng Turkey ang Russia sa hindsight. Noong ika-18 siglo, kontrolado ng Ottoman Empire ang karamihan ng mga lupaing nakapaligid sa Black Sea. Hanggang sa nagdeklara ng digmaan ang Russia. Napagtanto na mas malakas ang mga Russian at kanilang inangkin ang mga lupain sa hilagang baybayin ng Black Sea. Isa sa mga bunga ng digmaang ito ay ang pagkakamit ng kalayaan ng Crimean Khanate. Ngunit sa mga sumunod na panahon, ito ay inangkin ng Russia sa pamamagitan ng puwersang militar at itinatag ang lungsod ng Sevastopol. Mula sa sandaling iyon, naging isang kapangyarihan sa Black Sea ang Russia at ang Sevastopol ay naging kanilang regional na punong kabisera. Ang Imperyong Ottoman gayunpaman ay patuloy na kontrolado ang tanging daan palabas ng karagatan. Noong 1853, ang Russia ay nagdeklara ng digmaan laban sa Imperyong Ottoman. Ang kanilang geopolitical objective ay sakupin ang mga choke point na ito at kuhanin ang kontrol sa mas maraming teritoryo na nagtatagpo sa Black Sea. Ngunit mahigpit na tinututulan ng mga Ottoman ang pag-atake ng mga Russian. Nakatanggap sila ng tulong mula sa Sardinia, France at Britain na nagsusumikap na pigilan ang pag-usbong ng Russian at nais na mapanatili ang balanse ng kapangyarihan sa Europa. Sa huli, natalo ang Russia. Binigay nila ang ilang teritoryo sa Black Sea. Ngunit malamang nagsimula silang magplano ng pagsalakay sa Constantinople. Dito nagkakasundo ang mga historiador. May mga nagsasabi ang pagpasok ng Russia sa World War I ay may layunin na sakupin ang mga itong strait. Sumali ang mga Ottoman kasama ang Germany sa unang digmaang pandaigdig. Isinara nila ang mga strait upang patayin ang ekonomiya ng Russia. Sa huli, natalo ang mga Ottoman sa digmaan at noong 1923, ipinahayag ang Turkey bilang isang republika. Ang Imperyong Ottoman ay pasyal nang nawala. Ito ay nagdulot ng mga bagong dynamics ng kapangyarihan sa rehiyon. Pagkatapos ng mga taon ng negosasyon, pinagkasundoan na ang Turkey ang magkakaroon ng kontrol sa mga strait. Ito ay isang bagong yugto sa mahabang pakikipaglaban sa mahalagang daang tubig. Ito ang dokumentong pinirmahan ng Soviet Union at Turkey. Ito ay nagsasabi na ang mga barkong komersyal na hindi pagmamay-ari ng bansang nasa digmaan laban sa Turkey ay may kalayaang makaraan at maglayag sa mga strait. Tungkol sa mga barkong pangdigma, nagsasabi ito na ang mga kapangyarihang Black Sea ay may karapatan na ipadala ang mga ito sa mga strait para sa mga hindi Black Sea power. May ilang mga limitasyon sa laki ng barko at ang weaponry na pinapayagan nitong dalhin. Ang kasunduang ito ay naglagay ng mga strait sa ilalim ng malapit na kontrol ng Turkey. Pagkatapos ay nagsimula ang ikalawang digmaang pandaigdig at sinikap ng Turkey na manatili sa neutralidad. Ipinahintulot nila ang mga barko ng German at Italia na gamitin ang mga strait para sa kanilang operasyon sa Black Sea. Pagkatapos ng digmaan, nagprotesta ang Soviet Union. Nagumpisa ito nang matanggap ng mga Turko ang isang liham mula sa mga Soviet. Ang nilalaman ng liham na ito ay nilabas ilang araw pagkatapos. Sinuri ng mga Russian ang pagdaan ng mga barko ng German sa panahon ng digmaan. Piniliwanag na ang Turkey ay hindi sumunod sa mga interes ng seguridad ng mga kapangyarihang nasa Black Sea at hindi nagbigay ng mga kondisyon na makakasiguro na hindi gagamitin ang mga strait para sa mga malakas na layunin laban sa mga kapangyarihan nasa Black Sea.
Kalam, tulad ng pinangako ko, para matanggap ang 20,000 free ebooks na makakatulong sa iyo, i-check ang link sa description at comment section ng video ito para mag-join sa ating exclusive Facebook group. Nagmungkahi ang Russia ng 5 pagbabago. Kabilang dito ang pagsasanay ng pamamahala sa pamamagitan ng pag-ambag sa pagdepensa ng mga strait. Sa madaling salita, nais ng Russia na magkaroon ng militar na presensya malapit sa mga choke point na ito. Ngunit tinanggihan ito ng Turkey. Sumagot ang Soviet Union na may malakas na militaryong pagpapakita ng puwersa. Dahil dito, mas nagdagan ang motibasyon ng Turkey at pati na rin ng Greece na sumali sa NATO. Matapos ang ilang sandali, hindi kailanman inatake ng Russia o nagkaroon ng militar na presensya malapit sa mga strait. At nang bumagsak ang Soviet Union noong 1991, mas lalong bumaba ang impluwensya ng Russia. Nagkaroon ng kalayaan ng Georgia at Ukraine, at ito ay naglagay ng mga malalaking lungsod sa mga port, kasama na ang Sevastopol kung saan matatagpuan ang kanilang Black Sea Fleet sa labas ng kanilang direktong impluwensya. Noong 1997, hinati ang Black Sea Fleet sa pagitan ng Russia at Ukraine, kung saan nakakuha ang Russia ng 81% at ang Ukraine ng 19%. Ang impluwensya ng Russia ay mas lalong bumaba. Noong simula ng 2000s, nagkaroon ng Rose Revolution sa Georgia at Orange Revolution sa Ukraine na mga popular na pag-aalsa upang itatag ang mga pro-kanluraning pamahalaan at bawasan ang impluwensyang Russian. Sa parehong panahon, sumali naman ang Bulgaria at Romania sa NATO. 3 sa 6 na kapangyarihang nasa Black Sea ay naging mga miyembro na ng NATO at 2 ang malapit na nakikipagtulungan sa kanluran. Ang pag-usbong ng kanluran sa paligid ng Black Sea ay nag-udyok sa ideya na maaaring mapanatili ng Russia ang kanilang impluwensyang hindi militar. Noong 2008, inatake ng Russia ang Georgia. Sa lalong madaling panahon, kinilala nila ang Abkhazia at South Ossetia. Noong 2009, inalok ng EU ang kanilang Eastern Partnership sa lahat ng bansa sa Black Sea na magpapahina sa post-Soviet economic sphere of influence. Nagtugon ang Russia sa pamamagitan ng paglulunsad ng Eurasian Economic Union na may limitadong tagumpay malapit sa Black Sea. Ang Armenia ang tanging kapangyarihang malapit sa Black Sea na sumali sa alyansa. Pagkatapos nag-resort ang Russia sa mas agresibong paraan sa pamamagitan ng pagsakop ng Crimea. Inilaan nila ang Black Sea Fleet sa teritoryo ng Russia at itinatag ang isang plataporma para sa power projection sa rehiyon. Nag-umpisa silang magpalawak ng kanilang pasilidad sa Syria at nagkasundo sila sa pamahalaan ng Cyprus na magdaking ng kanilang mga barkong pandigma. Nagpadala ang NATO ng karagdagang tropa sa kanilang mga kaalyado sa silangang bahagi, kabilang ang mahigit 1,000 tropa sa Romania. Sinundan ito ng NATO's Black Sea Exercise, ang Sea Shields 2017. Kasama sa exercise na ito ang halos 3,000 sundalo at kasali ang Bulgaria, Romania, Ukraine at Turkey. Ang exercise ng NATO ay hindi gaanong maliit na paraan upang ipakita ang kanilang lakas sa harap ng Russia. Hanggang sa ang Turkey ay nangangailangan ng miyembro at hanggang sa kanilang kontrolin ang mga choke points na ito, sila ay may estratehikong kalamangan. Hindi tiyak kung ang digmaan sa Ukraine ay magdadala ng bagong pagtatangkang kontrolin ng Russia ang mga strait. Ngunit ang mga geostrategic na factors ng Russia sa Black Sea ay hindi nagbago mula noong 18th century. Ngunit hindi nangangahulugan na walang iniisip na paraan ng Russia upang makahanap ng paraan upang magkaroon ulit ng kalamangan. Kalam, anong masasabi mo sa ating nakamamahang topic ngayon? Anong masasabi mo sa parang ito laban sa Russia? Aantayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.